Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners. Dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Nawain ko payapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Lito Maka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras na ito, una sa lahat ay pasalamatan natin ang Diyos na siya po ay napakabuti na Diyos, Diyos na mahabagin, pagbiaya, puspos na awa, banayad po sa pagkagalit. Kaya po sa sulat po ni Propeta Joel, Kabanata 2, talata 13, na magsisi na tayo at atin hapakin ang ating puso, huwag ang ating damit. Ayan mga kapatid, ang ating pag-aralan ngayon na dapat na talaga tayo magsisi dahil po mga kapatid, malapit na pagparito ng ating Panginoon. No, kailangan natin malaman kung anong dapat natin gawin dahil ito po ay sabi ng Panginoon, magsisi na kayo. So hindi pwede mga kapatid na tayo lang po ang masusunod. So dapat ang Panginoon Diyos ang masusunod. No, kailangan magsisi na tayo at talikuran na po natin ang ating masamang pumuhay. Huwag tayo mga kapatid pakitang tao lang. No, kasi ang pakitang tao hanggang na po sa pagsamba, pagpupuri sa Panginoon, pero kapag wala na po sa simbahan, hindi po nagpuri sa Panginoon, ay lumabas na po ang dating ugali, no? Ang tunay na kulay ng kanyang pagkatao. So hindi pwede mga kapatid na pakitang tao lang po ang ating pagsisi dahil mananagot tayo sa Panginoon kung ang ating pagsisi ay pakitang tao lamang. Napakinggan natin mga kapatid dito po sa sulat ni Propeta Joel, Kapitulo 2, sa talata 2, talata 13. Itong ating buksan ngayon mga kapatid. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Ang Panginoon sana ay magbabay sa atin sa ating mga pangailangan. Bigyan tayo ng Panginoon na ating mga pangarap sa buhay, kahilingan, dahil po na mapagmahal talaga ang Diyos. Kaya lang hindi lahat na humihingi ay makatanggap, sapagkat ang Panginoon nakikinig lang po sa matuwid at ito po ay nakatingin siya sa atin. Pero sa mga masama, salungat po ang Diyos. Ang ibig sabihin, magkantan lang po natin ang ating mga kahilingan, pangarap sa buhay kung maging masunurin tayo sa Diyos. Kung matuwid tayo sa ating pamuhay, ay talagang sasagutin tayo ng Diyos at tayo talaga ay bigyan ng Panginoon na ating mga kahilingan. Subalit, kung salungat sa Panginoon ating pamuhay, ay hindi po tayo magkamit nito. Dahil po ang Panginoon talaga ay nakikinig lang sa mga matuwid. At tinitingnan niya ating kalagayan, nasa kahirapan tayo. At yun po mga kapatid na talagang nakaahon tayo sa kahirapan, sapagkat ang Diyos natin pinaglingkuran ay Diyos na mahabagin sa mga taong matuwid. Pero sa mga masama, salungat po ang Diyos. Ayon po sa 1 Peter in chapter 3 verse 12 mga kapatid. Now, pakinggan natin ang sinabi ng Biblia mga kapatid. Pakinggan natin mga kapatid, no? Sa ating keyverse ngayon, ito po sa Joel, Kabanata 2 at talata 13. Ito po ang sinabi ng Biblia. Magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang sa pamamagitan ng pagpunit ng inyong mga damit. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos, dahil mahabagin siya at maalalahanin. Mapagmahal siya at hindi madaling magalit. Handa siyang magbago ng isip upang hindi na magpadala ng parusa. Amen. So ito po ang mensahe ng Diyos para po sa atin sa oras na ito. Now mga kapatid, napakahalaga po ito na magsisi tayo ng buong puso. Ibig sabihin, ang pagsisi natin galing sa puso, hindi pakitang tao lamang. Kasi ang pagsisi na pakitang tao, so hindi yan mapatunayan. Kasi ang galing sa puso na pagsisi, talagang makita po natin na ito talaga ay totoo. Pero ang pagsisi na parang damit lang, no, sa labas,
kung nagdamit sako, napagsisi, pero sa puso ay ganun pa rin ang ating pamumuhay, ugali. So kailangan hindi po sa panglabas lamang, hindi pakitang tao. Kasi pakitang tao panglabas lamang. Example natin, itong damit natin na malinis, palitan natin ng sako, para lamang maniwala ang tao, nagsisi talaga tayo. Pero ang laman ng puso natin ay ganun pa rin. Nandoon pa rin ang ating mga masamang hangarin, masamang pagnanasa ng laman, paninira ng kapwa, pagsisinungaling, pagpatay, pangalunya, pagkiapid, pagsaksyan kasinungalingan, nandoon pa rin. Pero sa labas, pinapakita natin sa tao na makadiyos tayo, nagsasamba, nanalangin, nagpupuri sa Panginoon. Pero ang laman ng puso natin, lalabas pa rin yun, no? Lalabas pa rin yun. Yun po ang tinitingnan ng Panginoon, ang puso ng tao. Hindi panlabas na nakatingin ang Diyos lamang sa panlabas, pat ang puso ang sentro ng Panginoon. Kasi ang panlabas, mga kapatid, minsan po nakakadaya. Pero ang puso talaga natin, doon nakatingin ang Panginoon. Sa 1 Samuel, mga kapatid, in chapter 16, in verse 7. Ganito po ang sinabi ng Biblia, mga kapatid, sa 1 Samuel 16, in verse 7. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya, dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. So yan mga kapatid, kaya pwede natin nilangin si father, si pastor, si brother, sister, kahit na kung araw-araw tayo magsamba, manalangin, pero hindi mga kapatid, totoo galing sa puso ang pagsamba at panalangin. Yan po ay sa labas lamang ng bibig. Kasi marami pong nagpupuri sa Diyos, pero laman ng puso naman nila ay hindi po para sa Diyos. Pakinggan na natin mga kapatid dito sa Marcos City 6. Ito ay sinabi ni sulat ni Apostol Marcos para po sa atin, para hindi tayo madaya na sa limutan. City 6 dito po sa Marcos. Pakinggan natin mga kapatid. Tinagot sila ni Jesus, tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng mga pakitang tao. Ayon sa sinulat niya, sinabi ng Diyos na, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Ayan po so maliwanag po. Ang sabi ng ating givers, kailangan magsisi tayo buong puso, wag pakitang tao. So ito nagpupuri sa Panginoon. So ang sabi ng Panginoon, tama ang pagkahula ni Propeta Isaias tungkol sa inyo, na pinupuri ako ninyo sa iyong labi, ngunit malayo sa akin ang inyong mga puso. So ibig sabihin, nagpupuri nga sila sa Panginoon para lang na, kapatid, ito po ipakitang tao lang, maka Diyos, tayo po ay nagpupuri, na tayo po nanalangin, pero ang puso natin, mga kapatid, iba ang laman ng puso. Pakinggan natin si Mateo, ito po sulat ni Mateo 15:19. Mga kapatid, pakinggan natin ang sulat ni Apostol Mateo hantod sa 20. Kapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mga lunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ayan po. At ito sa verse 20, ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. ayan ang parumi sa atin. Kaya magpuri man tayo, magsisi tayo sa bibig, pero ang puso natin kitang-kita ng Diyos. Ito po hindi totoo. Ibig sabihin, kahit mangumpisal ka kay Father, kay Pastor, sabi mo nagsisi na ako Pastor, nagsisi ako Father, pero ganun pa rin ang laman ng puso. Ang totoo, nandyan pa rin ang puot, pagpatay, pangalunya, pakiapid, panira ng kapwa, pagsisinungaling. Ito ang pagmataas sa sarili. Maliwanag po mga kapatid dito sa chapter 15 verse 19 hanggang po sa 20 sa Mateo. Kapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mga lunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Ayan mga kapatid, no? So kahit sabihin natin na nagsama na yung pastor ng linggo, pero ang puso natin ito pa rin ang laman, so marumi pa rin tayo sa paningin ng Diyos. Kaya ang pagsisi, yung galing sa puso, hindi pakitang tao. Kasi ang pakitang tao lang, sa simbahan lang talaga, maka Diyos,
Kala mo siguro hindi makapalo, hindi makabasag ng baso, pero paglabas ng simbahan, doon sa labas, ibang tao naman ang pinakaialaman. Ibang tao naman ang tinitingnan, ang sarili niya ay hindi tinitingnan. So ganoon mga kapatid, dapat ang pagsisi natin galing sa puso, hindi pakitang tao lamang. Kasi kung pakitang tao lamang, so ganoon pa rin, kitang-kita ng Diyos na ating ginagawa, parang naloko tayo sa ating kapwa. Magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang sa pamamagitan ng pagpunit ng inyong mga damit. Yan po. Kala mo siguro, itong damit ko na maganda, palitan ko ito ng sako para maniwala ka lang nagsisi na ako. Pero kitang-kita ng Diyos na ang laman ng puso mo ay hindi totoo. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos dahil mahabagin siya at maalalahanin. Magbalik loob tayo sa ating Panginoon, mahabagin siya at maalalahanin. So, kung ating mga magulang nakalimutan tayo, ating magulang hindi siya marunong mahabag, pero ang Diyos mahabagin at maalalahanin. So, ang magulang natin minsan, hayaan mo siya. Minsan ganun po, minsan ang tiyong sa limutan, hayaan mo siya. Pero ang Diyos maalalahanin, mahabagin at mapagmahal siya at hindi madaling magalit. Mapagmahal siya at hindi madaling magalit. Ganun po ang Diyos natin pinalingkuran. At handa siyang magbago ng isip upang hindi na magpadala ng parusa. At handa siya magbago ng isip upang hindi magpadala ng parusa. Kasi ang parusa sa limutan, lindol, bagyo, tsunami, landslide, salot, digmaan, gutom. So yan mga kapatid, hindi mapadalahan po tayo ng parusa na ganyan kung magbagong buhay tayo. Kasi siya mahabagin, pagmahal, alalahanin na Diyos. Kaya mga kapatid, ang dapat natin malaman at sana po pahalagaan natin ang mga panahon na ating kabubuhay sa salimutan na ito, na panandalian lamang ang buhay natin sa salimutan. Hindi po tayo magtatagal mga kapatid, tandaan po natin, panandalian lamang ang buhay natin sa salimutan. 119 and verse 19 dito po sa Salmo. Pakinggan natin. Ako'y pansamantala lang dito sa sanlibutan, kaya ipaliwanag niyo sa akin ang inyong mga utos. Sa lahat ng oras ay naghahangad akong malaman ang inyong mga utos. Amen. Si Salmista David, sa lahat ng oras ay naghangad siya malalaman ang utos ng Diyos. Ay lang sa atin, kung tayo matalahagan natin, malalaman ang utos ng Diyos. Yan ang question ngayon. Si Salmista David, pangsamantala lang ang buhay namin sa mundong ito at madali na kaming papanaw. Kaya ipaliwanag mo sa akin, no, ang iyong mga utos upang aking gawin. So sana ganun po tayo. Maghanap tayo ng mga video, mga live sa YouTube, sa Facebook, na itong salita ng Diyos talaga sana po ay ating makamtan. Sana po mga kapatid, atin itong hallelujah maunawaan at maisagawa natin sa bawat araw na ating pamuhay. Mga kapatid, pinapangaral po natin ang salita ng Diyos para ipaliwanag ng Diyos sa atin ang kanyang mga salita upang magawa natin. Kasi mahirap na mga kapatid, no? Umaasa tayo ng kaligtasan, wala naman tayo nalalaman. So kailangan natin mga kapatid gawin ang mga utos ng Diyos na kanyang pinapangaral po sa atin. Kasi yun lang po mga kapatid ang pinakamahalaga, na makinig tayo ng kanyang mga salita na ipinapangaral upang maisagawa natin. Kasi ang pagpapala mga kapatid, wala po sa nakikinig. Ang pagpapala nasa gumagawa. So gawin natin matuwid ng Diyos kung gawin natin ang kanyang mga salita. Pero kung hindi natin magawa ang kanyang salita, so hindi po tayo gawin at ituturing na matuwid ng Diyos dito sa ating pamumuhay. Sapagkat ang sabi po sa Roma in chapter 2 verse 13, kapatid, na ang pagpapala at ang pagiging matuwid ng tao wala po sa pagkikinig. Na ang pagiging matuwid natin mga kapatid nasa ating pagtupad ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid talaga na dapat gawin natin
Hallelujah ang kanyang mga salita, dahil nasa paggawa natin ang ating pagkamit ng kaligtasan. Kasi tama po ang sinabi niya sa Mateo 7:21, hindi lahat na tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kanilang langit, kundi ang tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So mga kapatid, na ang ating buhay sa libutan, tulad tayo ng isang kapatid, damo sa parang, na tulad tayo ng bulaklak na lumalago, pero kapag umihit na pong hangin, kapatid, bigla nang mawala. Kasi ang bulaklak, ito minsan po nakita natin ng, sabihin natin, kinaumagahan, napakagandang tingnan. Napakatingnan, dyan ang tingnan ng bulaklak sa parang, na nakakasaya po sa ating mga mata ang kulay ng bulaklak. May pula, may yellow, may orange, may puti. So, ganyan po, may blue. So, napakaganda po tingnan ng bulaklak. Pero pag umihip ang lakas na hangin, bigla siyang mahulog sa lupa at hindi siya makabalik sa kanyang kinalagyan. So, ganun po tayo, kapatid. Ganun po ang buhay natin. Napakinggan natin sa sulat po ni Salmista David sa Psalms 103 verse 15 to 16. Ito po ang sinabi ng Biblia. Ang buhay ng tao ay tulad ng damo, tulad ng bulaklak sa parang, ito'y lumalago. At kapag umiihip ang hangin, ito'y nawawala at hindi na nakikita. Amen. Dito mga kapatid, ang sakura ngayon dito sa Japan ay unti-unti na po nalaglag sa lupa. Kasi itong sakura ng bulaklak, hindi po ito manatiling matagal. Matagal na po kapag namulaklak ito ng 1 linggo lang, wala, mahulog na po sa lupa. Now, balikan natin ang Psalms 103, 15 to 16. Ang buhay ng tao ay tulad ng damo, tulad ng bulaklak sa parang, ito'y lumalago. At kapag umiihip ang hangin, ito'y nawawala at hindi na nakikita. So yung mga kapatid, na kapag umihip ang hangin, ito nawala at hindi na po nakikita. Dahil ganun po ang buhay natin. Na sabi ni Apostol Santiago na ang buhay natin parang ito'y singaw, no? Parang singaw lang. Ang singaw kasi, yung singaw ng bulkan, singaw ng mainit na pinabukal na tubig, hindi po mananatili po yan. Kita natin ang singaw, mamaya wala na po yan. Ganun po ang buhay natin. Pakinggan ni Santiago para paghandaan po natin ating pagkasalimutan na hindi po masayang mga kapatid. Dito po sa chapter 14 verse 14, dito po sa Santiago mga kapatid, ito ang sinabi ng Panginoon. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Diba? Ganun ang buhay natin, no? Kaya dapat natin paghandaan kung sakaling man na talaga ay tayo po ay papanaw dito sa limutan, ay karapat dapat tayo sa paningin ng Diyos. Kaya nga, ang sabi sa Pablo, pagsikapan natin. Anong pagsikapan ito pagkapastor? Hindi, pagsikapan natin ating sariling kaligtasan. Ayon po sa Pilipos 2:12 na ito talaga ay sinabi ni Apostol Pablo sa 2:12 na pagsikapan natin. Mga minamahal, kung paano lagi ninyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. So ito ang pagsikapan natin, kaligtasan at may takot, paggalang sa Diyos. Ang paggalang kasi mga kapatid, ito po ang pagsunod ng kanyang mga utos. Kasi pag hindi mo ginagalang ang iyong ama at ina, kahit ulit-ulit na ang kanyang sinasabi, ay hindi mo magagawa yon sapagkat wala kang galang. Pero kung ginagalang mo ang iyong mga magulang, kung ano sinasabi ng magulang natin, ginagawa po natin sapagkat ginagalang po natin sila. Kapag sabihin natin ginagalang natin ang Diyos, so dapat maging masunurin po tayo. Kasi pagsikapan natin itong kaligtasan na ito mahayag na po sa darating na panahon. Na ito pinasahan natin mga kapatid na sana po makasama tayo sa pagparito ng Panginoon sapagkat ang sabi niya, ako'y babalik at kukunin ko kayo.
Sinabi si John 14 verse 1 up to 3 na huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Sa bahay na aking Ama maraming silid. Kung wala ito, hindi ko sasabihin sa inyo at ako'y pupunta doon, ipaghanda ko kayo ng silid. Sa verse 3, 14 verse 3 sa John, at kung mahanda ko na ang silid para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo. Kung saan ako, nandoon din kayo. So yung pag-asa natin mga kapatid hanggang sa mga araw na ito, ang biyaya ng Diyos talaga ay ito pa ang nagbigay sa atin ng pagkataon na sana po ay hindi tayo mabigo sa ating mga pangarap sa buhay. Dito sa limutan mga kapatid, ang bagay po natin nakamtan, bigay po ito ng Diyos. So tandaan po natin, hindi po dito na sa limutan pinagpala tayo ng Diyos hanggang po sa darating. Ito po ang nakahanda po ang paraiso na pinangako talaga niya sa bahay ng aking Ama maraming silid. Sa bahay ng aking Ama maraming silid. So ito po nga kapatid ating inasahan, hindi po sa limutan na ito sapagkat yung langit at lupa dito, nakikita po natin, magugunaw po ito ng apoy. Lahat ng bagay nakikita natin, isasama ito ng Panginoon, susunugin ito ng apoy at ng mga taong masama. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Ayun ang Panginoon talaga na sabihin natin, itong ating pag-Christian, pastor, may panampalataya tayo, pari man, tagapagturo. So isang Diyos lang po ating pinaglingkuran. Wala po tayong malait, wala po tayong pagmalaki. Kasi ang Diyos walang kinikilingan po. Pantay-pantay pagpatingin ng Diyos sa atin. Sa tao lang po minsan po iba-iba ang ating pagtingin, sa ating kartula tayo nakatingin, sa reliyon natin na ang reliyon na po natin ating pinagmalaki. Pero sa Diyos mga kapatid, wala pong pinagmalaki ang Diyos na sabihin natin sino mareliyon. Basta sumunod na po tayo ng kanyang utos. Dahil po ang sumusunod po, yun po ang kanya pinapakinggan. Ang namuhay ng matuwid, yun po ang kanya tinitingnan. At pinapakinggan ang kanilang mga dalangin. Subalit ang Diyos salungat sa mga masama. Na mga kapatid, kung masama buhay natin, wala tayong maasahan tungo ng kaligtasan. Sa 3:12, dito po sa 1 Peter, pakinggan natin mga kapatid. Ito sinabi niya po sa Pedro para po sa atin. Kapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. So dapat lang pala maging matuwid po tayo sapagkat humihingi po tayo sa bawat araw ng saklolo. Humihiling tayo sa Diyos bawat araw ang pangailangan natin. So hindi pwede na mamuhay tayo ng salungat sa kalooban ng Diyos sapagkat galit siya. No? Galit siya sa mga gumawa ng masama. Ano na lang maasahan natin? Akala natin siguro sinabi ng Panginoon na kumatok kayo at kayo pagbubuksan, humingi kayo pagbibigyan, humanap kayo makatagpo. Kung masalungat ng pamuhay natin, hindi po tayo magkamit ng pangako na yan. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo. Batok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap. Ang naghahanap ay nakakakita. At ang kumakatok ay pinagbubuksan. Pero mga kapatid, kahit masama, umaasa siguro dito ng salita sapagkat lahat. Pero hindi natin siguro specific po. Hindi po natin siguro alam na kung sino pong sinabing lahat. Na maliwanag si Apostol Pedro na ang Diyos nakatingin sa mga taong matuwid at nakinig siya ng kanilang mga dalangin. So, mayroon naman tumatawag sa Panginoon na hindi po niya pakikinggan. So, ano ang kaibahan dito sa Mateo 7:7-8? Kapatid, sa Proverbs in chapter 1, 25-29. Pakinggan natin. Salungat ba ito? Hindi salungat. Kasi may aral po. Na itong mga tao na ito, dito sa Proverbs in chapter 1 and verse 25-29. Pakinggan natin ito, ano ibig sabihin ng Biblia. Ito mga kapatid, napaka-importante po ito. Baka umasa lang po tayo dahil sinabi Panginoon kumatok kayo pagbubuksan at kayo humanap kayo makatagpo at humingi ay kayo pagbibigyan. Ngayon, dito sa Proverbs chapter 1, 25-29, pakinggan natin. 24-29. Sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin. Sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin. Kaya mga kapatid, ang paglapit, hindi lang mga kapatid na sabihin natin, idaan lang natin sa pagsamba, idaan lang natin sa ating panalangin. Paglapit, ibig sabihin, yung puso natin nakakonected sa Panginoon.
dapat alaman ng puso natin, malapit sa kanyang kalooban, malapit sa kanyang utos ang ating laman ng puso. So kung malayo, so hindi po pwede mga kapatid na umaasa tayo ng pangako na ito, sapagkat ang pangako na ito para lang po sa mga tao na sumunod ng kanyang kalooban. So ang mga masama, so hindi man sila pinagbigyan ng Panginoon hiling nila, pero nakakain naman sila kasi kahit masama sila, nagtatrabaho, nakabili pa rin ng pagkain, nakabili ng ulam, pero ang kahilingan po nila mahirap makamtan, no? Mahirap makamtan po natin kahilingan kung salungat po tayo sa pamumuhay natin. 25 out of 28. At binaliwala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. So binabaliwala ninyo ang payo ko at ang pagsaway. Binabaliwala. So sa tulad ngayon, tinuruan po tayo ng tamang pamumuhay, huwag papatay, huwag mangalunya, huwag makikiapid, huwag magsamba ng Diyos-Diyusan, huwag maging bayot, huwag maging tumboy, huwag mapagtunghayaw, huwag manira ng kapwa, huwag maglalasing, huwag maging sakim, huwag magsinungaling. Pero ngayon mga kapatid, salungat po. Sa sinabing huwag, ayun ang ginawa nila. Diba? Eh kung ganun, ano mangyari? Tuloy natin, 26-29. Pagtatawanan ko kayo kapag napahamak kayo. Kukutsain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipo-ipo at bagyo. So, pagdating na ipo-ipo, bagyo, yung bagyong Pablo, 1,000 ang napinsala, namatay kung nakaswalti. Pag bagyo sa Tacloban, 1,000 din ang kaswalti. Now, bakit kaya? Kung mo sabihin na yung namatay na nalumos po ng dagat na malaking alon, yung natabo ng lupa sa bagyong Pablo, ay wala po silang Diyos. Di ba marunong tumawag sila ng Diyos? Pero bakit po nangyari sa buhay nila yon? Nangyaasahan po nila sa isang kislat mata, natabunan ng isang lupa is libo-libo po. Ang landslide po doon sa, hindi ako nagkamali, doon sa Compostela. Kung yung ba sa, ano talaga, Compostela yun. Compostela ba yun? O sa ano, Davao de Oro? Natabunan po ng isang backwating area. Bis doon sila na akala safe, doon natabunan. So libo po ang patay. So ganun po ang nangyari po. Bakit kaya? Na ang sabi dito, kapag dumaan ang bagyo at ipo-ipo, pagtatawanan ko kayo. Napagdaan ng bagyo, libo-libo ang patay. Tumatawa ba ang Diyos? Simple, sinabi niya. Pagdating ng ipo-ipo bagyo, pagtatawanan ko kayo. Tuloy natin sa 27-28. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Eh bakit sinabi sa Mateo 7:8? Oh. Humingi ay pabibigyan, kumatok at pabuksan, humanap mga tagpo. So ang Panginoon po, hindi bingi. Nakikinig nga siya. Pero mga kapatid, hindi lahat na tumatawag, humihiling ay pinapakinggan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon. So ganun pala. Bakit mapahamak tayo? Wala tayong takot at ang turo ng Diyos sa atin na salita, binabaliwala po natin. Anong mangyari? Pagdating ng bagyo, ipo-ipo, pagtatawanan tayo ng Diyos, at kung tayo tatawag, hindi tayo pakinggan, at hanapin natin siyang masikap, hindi siya natin matatagpuan. Dahil po sa ating pumuhay natin na hindi po tayo naging masunurin sa Panginoon. Now, ating kay verse is a Joel chapter 2 verse 13 na magsisi tayo ng buong puso, hindi pagitang tao. Ay ibig sabihin, yung pagsisi natin galing sa puso. Ay ibig sabihin, yung lahat ng laman ng puso natin, tulad ng pumata sa sarili, pagpatay, pangalunya, pakikiapid, pagsaksi ng kasinungalingan, panira ng kapwa, sana yun ang alisin natin. Hindi pagitang tao sa labas lamang na ang ating hinapak ang damit, dapat pala ang puso ang hapakin para lalabas yung puot, lalabas yung pagmataas, pagpatay, pangalunya, pakikiapid at panira ng kapwa. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Yun po sinabi sa Mateo 15:19-20. Now,
ito mga kapatid, tama si Propeta Joel, dapat magsisi tayo sa buong puso. Hindi pakitang tao. Huwag hapakin ang damit. Dapat yung puso ang hapakin. Kapag binuksan natin ang puso, lalabas ang sama, papasok ang mabuti. Kasi pag ngayon ang puso natin, nasa atin ang pagpamata sa sarili, pagpatay, pangalunya, pakikiapid, pagsaksi ng kasinungalingan, panira ng kapwa, yun po ang dapat ialis natin. Yun po ang dapat alisin natin. Pag mahapak na po, pag mabuksan na po ang puso natin, lalabas na po yung lahat ng sama ng loob, pagpatay, pangalunya, pakikiapid, panira ng kapwa, pagsinungaling, lalabas na po yan. At ang Espiritu Santo, siya naman ang ating tagapagturo habang tayo naghihintay sa panahon na itinakda ng Diyos sa atin at sa pagparito ng Panginoon, karapat-dapat po tayo sa kanyang kaharian. Ganun po ang kalagayan natin. Huwag natin sabihin na marunong tayong tumawag lang sa Panginoon, tayo lang po ay nagpakitang tao sa pagsamba, umiyak sa simbahan, lumulod sa simbahan, gumagapang sa simbahan, pag-alis sa simbahan, luwas pa rin ang kanyang tunay na ugali. So hindi pwede mga kapatid, nilangin natin ang tao, pagkitang tao lang, pinupuri natin ang Diyos sa bibig, pero laman ng puso natin ay hindi naman talaga yon mga kapatid ang nakita ng tao. Diba? City size dito po sa Marcos na mga kapatid, tama lang. Sinagot sila ni Jesus, tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng mga pakitang tao. Ayon sa sinulat niya, sinabi ng Diyos na, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Yun pala ang nagpakitang tao. Sabi ni Propeta Joel, magsisi ng buong puso, hindi pakitang tao. Ito pala ang mga tao, nagpakitang tao lang, nagpupuri sa Diyos sa kanilang labi kung bibig. Pero ang laman ng puso, malayo naman sa utos ng Diyos. So ganun po. Dapat hindi pa natin yan gagawin sapagkat nakatingin nga ang Diyos sa puso ng tao, hindi po sa labas natin lang nakatingin ang Diyos, pati ang puso natin, sapagkat ang laman ng puso, ito ang nagpaparumi sa atin. Na kapag hinapak natin ang ating puso, ibig sabihin bukas. So, lalabas talaga yung nakatago na pangmataas sarili, pagpatay, pangalunya, pagkiapid, sexual immoralidad, itong panira ng kapwa, pagsaksi ng kasinungalingan. Lalabas na po yan at dalawa na po yan, papasok na po ang Espiritu Santo na siya po talaga. Kaya ang pagsisi may kasamang bautismo para matanggap ang ipagkaloob ng Espiritu Santo. Na kapag hindi tayo nagpabautismo, nanatili po tayong marumi sa paningin ng Diyos. Kaya bago papasok po ang Espiritu Santo sa ating puso, ay pinagsisihan muna natin. Ibig sabihin, tanlikuran po natin ang masamang mamumuhay at ang pabautismo tayo para matanggap natin ang itong regalo ng Diyos na Espiritu Santo sa Acts 2:38. Yan mga kapatid ang tama. Kapag nagsisi tayo buong puso, yan talaga tinanggap natin ang bautismo. So alam po natin na ang tunang nagsisi sinasamahan ng bautismo. Ayon po sa Mateo 3 versikulo 11, ang sabi ni Baptist, binautismuhan ko kayo, tanda na inyong pagsisi. Now 2:38 sa gawa, pakinggan natin. Tumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. So yan mga kapatid, regalo, banal na Espiritu. Itong Espiritu ng Panginoon Hesukristo ipadala sa atin ng Ama sa ating mga puso. So, kapag nagsisi na po tayo, ibig sabihin, ating isinuko sa Panginoon ang dati nating pamumuhay. So, ibig sabihin, tumalikod na tayo sapagkat pagsisipag talikod, iba ang nangumpisal. Iba yung tumanggap ng kamalian, iba yung nagsisi. Tandaan po natin, ang nagsisi, tumalikod po. At dahil tumalikod tayo, nagpabautismo tayo, at nagpabautismo tayo, tatanggapin natin ang ipagkaloob ng Espiritu Santo sapagkat wala na po tayong pananagutan sa araw ng paghatol na tayo po nakaisa na po kay Kristo Jesus. Sa Romans chapter 8 verse 1. Lahat nakaisa na po kay Kristo Jesus, wala nang hatol na parusa. Bakit? Sa paaraw na tinanggap natin ang bautismo, nagsisi na po tayo at pinatunayan ng bautismo. Dahil po pinatunayan ng bautismo, napatawad na tayo. At napatawad na tayo, tatanggapin natin ang Espiritu Santo na ito po ay galing sa atin
Panginoon Kristo. Galatia 4:6. Pakinggan natin ang sinabi ni Apostol Pablo. 4:6 sa Galatia, mga kapatid. Dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso. Kaya makakatawag na tayo sa Kanya ng Ama. So, dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso. Ito ang nagtuturo sa atin pamumuhay sa bawat araw, karapat-dapat, huwag tayong mahatulan ng parusa dahil ang nakikristo Jesus na wala ng hatol na parusa. Dito po sa Roma chapter 8 verse 1. Kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo Jesus. Sumaliwanag. Kaya ngayon, hindi nahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo Jesus. So sana po, ito po ay tanggapin natin na dapat pala tayo magsisi at magpabautismo para matanggap natin ang ipagkaloob ng Espiritu Santo na ito po ay mananahan sa ating puso. Now, ang Espiritu mananahan sa ating puso, ito po ang Espiritu ng Diyos na nakaukit sa ating puso, na itong ibig sabihin ang salita. 2 Corinthians chapter 3 and verse 3. Pakinggan natin, sabi sa Pablo. Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin. Hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. Nasasabi namin ang mga ito dahil sa mga ginagawa ni Kristo sa pamamagitan namin at dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos. Kapatid, hindi nakasulat sa dalawang tapyas na bato. Ito'y nakaukit sa ating puso, ang Espiritu ng Diyos. Now, walang iba. Ang laman ng puso natin ang salita. Salita ng Diyos po yan nakaukit sa atin. Yun po ang Espiritu ng Diyos, na salita ng Diyos na binigay po sa atin, na magtuturo sa atin, tumutulong sa atin, mga kapatid, sa bawat araw habang tayo namumuhay sa salimutan. 15:26 dito sa Juan. Pakinggan natin. Katapos sinabi ni Jesus, "Ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong niyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako." Mga kapatid, dahil sa atin na po itong Espiritu na ito, nakilala natin na ang ating Panginoon Kristo kung sino siya. Siya ang naging tao, naging anak siya ni Maria, anak ng Diyos, at siya ang Diyos na ating inaasahan na babalik na walang iba. Ang ating Panginoon Kristo, ang Diyos na tagapagligtas mula pa ng noon ng panahon ng Israel hanggang sa araw na ito, hanggang sa darating, makilala natin talaga kung sino talaga ang ating Panginoon Kristo, sapagkat ngayon pa lang nakilala natin ang Panginoon Kristo na parito naging tao, anak siya ng tao, anak siya ng Diyos, at siya ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. So yung mga kapatid, sinabi sa Pablo sa 1 Corinthians chapter 8 and verse 6. Si Kristo ang ating Diyos Ama at kumalang na lahat ang bagay na buhay tayo sa pagitan niya. So yung mga kapatid, ang magandang balita para po sa atin. Kaya ang pagsisi natin, hindi pakitang tao. Alam natin, sinabi ni Marcos 7:6 na tama ang pagkahula ni Propeta Isaias tungkol sa mga taong ito. Ipinupuri nila ako sa kanilang bibig, ngunit malayo sa akin ang kanilang puso. So, mga taong pakitang taong ito na pinupuri ako sa kanilang bibig, ngunit malayo sa akin ang kanilang puso. Ganon po ang pakitang taong pamuhay. Nagpupuri lang, nagsasamba lang, nanalangin lang. Sa laman ng puso, nandiyan pa rin ang puot, pagpatay, pangalun niya, pagkiapid, pagsaksi ng sulingan, panira ng kapwa, at sexual na imoralidad. So mga kapatid, sana po, huwag natin sayangin ang pagkataon. Patunayan natin na ang pagsisi natin galing sa puso. Kaya dahil po nabagabag at mga kapatid, nasaktan ng puso ang mga Israelita nang sinabi ni Apostol Pedro sa Acts chapter 2 verse 37, nasaktan po sila
galing sa puso ang sakit, tanggap nila na sila talaga ay nagkasala at yun ang ganap ang bautismo. Sa araw na yun, 3,000 ka mga Israelita, individual na mga tao, nagpabautismo sa mga apostol. Itong mga kapatid, sinabi po ng Panginoon Kristo sa 2:36-37 sa Gawa. Kaya dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na itong si Jesus na ipinako nyo sa krus, ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Diyos na tagapagligtas, Panginoon at Kristo. Panginoon Diyos na tagapagligtas, Kristo tagapagligtas. Na mga kapatid sa 37. Marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso. Ayan. Naramdaman sa puso nila. Hindi ka na sa pandinig lang. Tumagos sa puso ang napakinggan. Hindi kasi sa tainga lang parang pumasok sa kabila, lumabas sa kabila. Yung sa puso talaga, tumagos talaga sa puso nila mga kapatid. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Dahil po galing sa puso ang kalapagsisi, nagtanong mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? 38. Tumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. So ito ang totoo ng sisi. Ang totoong pagsisi may kasamang bautismo. Marami nang sisi ngayon at tanggap nila sila ay pastor, kaysa magtanggap pari ba tagapagturo, wala pa silang bautismo ng kapatawaran. So yun ang dahilan. Pagitang tao lang kasi hindi alam nila ang totoong aral. Ang totoo ng sisi may kasamang bautismo. Si John the Baptist is sa Matthew chapter 3 verse 11, binautismo kayo tanda ng iyong pagsisi. Pero marami nagsisi ngayon na wala pang tanda, mga kapatid, na bautismo. Now, 3:11 dito sa Matthew. Nabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. So, ang bautismo, tanda ng pagsisi. Marami nang sisi ngayon, walang bautismo. O paano? May tanda ba talaga? Totoo nagsisi tayo. Kung walang bautismo, hindi totoong pagsisi yan. Yung pong pakitang tao lang. Sa bibig lang po, nagsisi na kami, pastor. Inamin na po namin sa Panginoon ang aming kasalanan. Inamin na po namin kay Father ang aming kasalanan. Inamin namin kay Pastor ang aming kasalanan. Pero wala pang bautismo. Hindi po totoo yan na proseso. Kasi ang pag-amin, nangumpisal ka lang. Hindi mo sinabi, ay pastor, pinagsisihan na po namin kasalanan. Ibig sabihin, tumalikod ka na. Dahil pinatunayan, tumalikod ka na, mayroon nagpapatibay itong bautismo. Para mapatawad talaga, hindi kina, nagsisi na ako. Walang bautismo. Hindi po totoong pagsisihan. Sapagkat ang pagsisi, pinapatibay ito ng bautismo. Pinapatunayan ng bautismo. Kaya marami ngayon nag-accept na kuno sila nagsisi, tinawag kuno silang pastor, isa mo ng palatay, pari tagapagturo. Pero ang isang tanong, bautismado ka na ba sa pangalan ng Panginoon Kristo upang mapatawad tayo sa ating pagsisi? Pero kung wala ka pang bautismo, yung pagsisi mo hanggang po sa bibig lang. Kasi ang totoo na nagsisi, pinatunayan ito ng bautismo. Kaya kung sabihin nagsisi ka, ibig sabihin tumalikod ka na sa iyong pamumuhay ng mga kasalanan, pero wala kang bautismo, nanatili ka pa sa kasalanan. Sapagkat hindi pa napatawad ang iyong kasalanan sa dugo ng ating Panginoon Kristo. Yan mga kapatid ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Marami nagmamalaki, marami nag-accept, tapanggap na Christian, pastor mananampalataya, pari tagapagturo. Pero ito mga kapatid ang dapat malaman, hindi sa bibig lang pinatunayan ang ating pagsisi, kundi pinatunayan ito ng gawa. Ang sabi na ating keepers na magsisi kayo ng buong puso. Kaya nasaktan po ang mga Israelita ng kailang puso at nagtanong sa mga apostol kung ano ang dapat gawin. At sa araw na yon, mga kapatid, dito sa 41 in chapter 2 sa gawa in verse 41, marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Nang araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Amen. So maraming naniwala sa kanilang mensahe at nagpabautismo agad. Pero ngayon, maraming nag-accept
na mayroon silang pagsisi at tumanggap daw sila ng aral pero wala pang bautismo. So hindi po yun, mga kapatid, ang totoong nagsisi. Sapagkat dito, mga kapatid, tinanggap nila ang sabi sa Pedro, magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang ipagkaloob na Espiritu Santo. At sa araw na yon, sa 41, marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Yun pong naniwala sa mensahe, nagpabautismo agad. Pero ngayon, marami naniwala na mensahe, walang bautismo. O diba? Paano natin mapatunayan na talagang nakasama tayo sa kamatayan sa taas ng cross? Sapagkat ang bautismo, ito ang pakiisa ng kanyang kamatayan at nalibing na tayo sa magitan ng bautismo. Pakinggan natin ito sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 3, ngadto sa 4, mga kapatid. In Romans chapter 6, verse 3 up to 4. Di ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Jesucristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Di ba? Kailang mautak ang dyablo. Ayaw ng dyablo, maniwala ka talaga na ito ang totoo, na ang totoo pala nagsisi, may kasamang bautismo. Kaya ang iba ngayon, mangumpisa lang sa pari, mangumpisa sa pastor, yun daw ang tama. Hindi, iba ang pagsisi, iba ang pangumpisal. Ang pangumpisal, tinanggap mo lang, nagkasala ka. Iba ang pagtalikod, iba ang pagtanggap. Kaya iba ang hatol ng nagsisi, iba ang hatol ng nangumpisal. Kaya iba ang pari minsan, kapag nangumpisal, ang mga di ka na ama namin, 10, maghimay ka maray 10. Yun po ang proseso ng pari. Kami din mga pastor, kapag mayroon na, sabihin natin Christian, na tayo po ay isang pinuno na iglesia, pumunta sa atin ang pastor, patawarin sana ako ng Diyos, nakaano ko gabi, nakasala ko ng hindi ko sinasadya. Anong gawin ni pastor? Manalangin. Ipanalangin niya ang isang kapwa Kristiyano na nagkasala talaga. So, di ba? Sabi po sa 1 John chapter 5:16, na kung makita kayo ng kapwa manampalataya, kapatid natin kay Kristo, ay ipanalangin ninyo siya at patawarin siya ng Diyos. Yun ang gawa. Pero ang pari, ang sabi, sige, anak, tayo nagkasala ka, mga di ka na ama namin, 10. Maghimay ka Maria, 10. Tapos, pero baliktad. Ang Biblia, ang manalangin, hindi yun nagsisi, yung nangumpisal. Ang manalangin, ang pastor. Ipanalangin ninyo siya. Hindi sinabi, pamanalanginin mo siya. So, di ba? May kaibahan po ng aral. Ngayon, kapag ibang sikta, kapag ikaw ay nangumpisal, ay itong gawin mo. 10 ama namin, 10 mga Maria, o ano pa ba? Lumuhod ka dyan ng 3 oras. Pero ang totoo sa Biblia, sa 1 John chapter 5:16, kung makita kayo ng inyong kapatid kay Kristo na magkasala, na hindi ikamatay ng kanyang espiritual na kamatayan, ito po ipanalangin ninyo at patawarin siya ng Diyos. Hindi sinabi, pamanalanginin mo siya, kasi hindi yan tatanggapin ng Diyos sapagkat siya nagkasala. Ikaw ang manalangin sa makasalanan. No? Yung po sinabi sa Apostol 1, 1 John chapter 5:16. Ganon po. No, ngayon, ang bautismo, ito mga kapatid, hindi ba ninyo alam, noon na bautismuhan tayo kay Kristo Jesus, na bautismuhan tayo kasama niya sa kanyang kamatayan. Verse 4. Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Diba? Kaya nabautismuhan tayo, namatay tayo at nalibing na tayong kasama niya. So dahil ang diablo talaga, hindi ka maniwala ng bautismo, nagpapatawad, ay ito pala kasama sa kamatayan. Hindi po napangaral ito ng tama. Basta sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Ang diablo sumampalataya, ligtas. Sabi Santiago, yung sumampalataya, isa lang Diyos. Tama ka. Ang Diyos sumampalataya din. Ay kung sumampalataya ang diablo, ang Diyos isa lang, ligtas ang diablo. Kung sumampalataya lang po tayo, hindi. Talagang aral, kailangan natin ang tamang aral. Hindi pwede na, tama ito, nag-aral ito na para mapasok, maging pari ito. Huwag tayo maniwala. Diyan kasi ang Diyos makapagbigay, kahit ngayon, bigyan ka ng karunungan ng Diyos para magawa mo ang tama na gawain. Hindi ka matagal na siya, nag-aral ito, huwag ka maniwala dyan. Kasi ang diablo nagpahuli din, gumagamit din ng may mga marangal na tao, may karunungan na tao, para ikaw maniwala sa karunungan kanyang, sabihin natin, natutunan, pero hindi po galing sa Diyos. Dito maniwala sa aral ng Diyos para mag-isa po tayo sa pag-asa nito. Huwag magsisi na pakitang tao. Sapagkat ang pagsisi pakitang tao hanggang sa bibig lang po, hindi galing sa puso. Ito mga kapatid, na tinanggap po ito ng mga Israelita, 3,000 ang nagpabautismo.
sa araw ng Pentecost, no? 2:41 na nang tumanggap sila ng aral ng mga apostol, nagpabautismo agad ang 3,000. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Nang araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. To God be the glory, sana makadagdag na tayo. Anong gawin? Magsisi, magpabautismo sa pangalan ng atin Panginoon Jesucristo, mapatawad at matanggap ang Espiritu Santo na magtuturo sa atin sa bawat araw kung ano ang nararapat na kalooban ng Diyos. Maraming salamat po. Ang ito lang po ako mga kapatid. Salamat po sa inyong oras sa inyong panonood sa video na ito. I-like and share lang po natin ang salita ng Diyos. Huwag natin ipagdamot ito sapagkat hindi kaulang ang pagbigyan ng kaligtasan kasi ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Maraming salamat ulit sa lahat ng views natin sa YouTube channel sa Facebook. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ International. Kabisa bawat isa, grace, mercy, and peace. Be with you us by the Lord Jesus Christ. Amen.